Pinakamataas sa loob ng 13 buwan. Ganyan ang naitalang inflation o bilis ng pagtaas ng mga bilihin noong Pebrero ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Nakaantabay naman ang pamahalaan sa posibleng epekto sa presyo ng nagaganap na gulo sa Middle East. Live na magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy? Cheryl, pasok pa sa forecast ngayong taon ang naitalang 2.4% inflation noong Pebrero. Ayon sa PSA, isa sa main sources ng pagtaas ng inflation ay ang mas mataas na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Kabilang dyan ang bigas na nakitaan ng tuloy-tuloy na pagtaas simula November 2025. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, malaki rin ang kontribusyon ng housing rentals, presyo ng LPG at water supply, pati na rin ang mga presyo ng bilihin sa restaurants at iba pang accommodation services sa mabilis na daloy ng inflation para sa Pebrero. Hindi pa kasama rito ang epekto ng nagaganap na gulo sa pagitan ng US, Israel at Iran, pati mga bansa sa Middle East. Sinisigurado naman ng PSA na patuloy ang kanilang pagmonitor sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis. Maaaring maaapektuhan din ang presyo ng transport services, maging ang mga presyo ng pagkain na mabibili sa labas. Sisiguraduhin naman ang Department of Economy, Planning and Development na maglalabas sila ng mga panukala tulad ng possible lifting ng excise taxes sa petroleum products sakali mang tumaas pa ito sa $80 per barrel. Tinitingnan din ng DepEd ang pagpapatupad muli ng work from home arrangement at panghihikayat sa siste ng carpooling. Cheryl, nasa 3.6% naman ang projected inflation ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa kabuuan ng 2026. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.